Tayo po ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay. Go ahead, Brother Mark. Ang ating kwentong gabay ngayon ay mula kay Brother Hermie Morelos. Inspired o hango ito mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 17, verses 13 to 14. Ang panalangin ni Jesus doon, sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Ang kwentong gabay natin ay pinamagatang Ang Kapalit ng Katahimikan. Kwento dito ni Brother Hermie mula sa ating gabay. Hinihingi ng pananampalataya ako na magsalita ako laban sa kawalan ng hustisya. Ngunit madalas pinatatahimik ako ng takot sa backlash at komprontasyon. Ngunit napagtanto ko sa aking klase sa social justice and advocacy na ang katahimikan ay hindi neutral. Ito ay pakikipagsabuatan. Pinahihintulutan itong magpatuloy ang pagdurusa sa paglabag sa pinakataligan ng aking pananampalatayang Kristiyano. Nakababalisa ang realisasyong ito, ngunit isa rin itong panawagan upang kumilos. Tinatawag ako ng Ebanghelyo na maging boses ng mga hindi makapagsalita at manindigan para sa katarungan. Isa itong malaking hamon, ngunit sa grasya ng Diyos, isikapin kong basagin ang katahimikan sa buhay ang aking pananampalataya at maging totoong saksi ng pag-ibig at katarungan ni Kristo. Pagnilayan naman po natin ito ngayon. Kailan ka nananahimik tuwing humaharap sa kawalan ng katarungan? Ano ang mga maaari mong gawin upang basagin ang katahimikan at mas isabuhay ang iyong pananampalataya? Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na ipangaral ang katotohanan, karunungang malaman ang dapat kong gawin, at lakas upang magsumikap sa harap ng oposisyon. Naway makita sa aking mga salita at gawa ang iyong pag-ibig at katarungan. Amen. San Bernardino ng Siena, Pari, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat din, of course, kay Brother Hermie Morelos na nagsulat ng ating kwentong gabay.